Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos, bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan. Ngayon ay susuriin natin ang paksang, ang lihim ng paggamit ng balat ng suha at luya para maiwasan ang pananakit ng likod, magkaroon ng malusog na gulugod, at mabisang mapababa ang pamamaga. Ang lihim ng paggamit ng balat ng suha at luya sa ganitong paraan ay tumutulong upang mapawi ang pananakit ng likod, palakasin ang gulugod, at mabisang bawasan ang pamamaga. Alam nyo ba, sa isang malaking ulat ng World Health Organization, ang pananakit ng likod ay isa sa 3 pangunahing dahilan kung bakit nalilimitahan ang pagkilos ng mga taong edad 60 pataas. Dito sa Pilipinas, naitala ng mga doktor sa buto at kasukasuan orthopedics na higit sa 70% ng mga nakatatanda ang nagdudusa sa pabalik-balik na pananakit ng likod buwan-buwan na tumatagal mula ilang minuto hanggang buong araw. May mga taong nakakaranas ng matinding sakit na nagiging dahilan ng kawalan ng tulog at hindi na makayuko para gawin ang pang-araw-araw na gawain. Ipinapaliwanag ng siyensya na habang tumatanda tayo, mas madaling masira ang ating gulugod, nawawalan ng tubig ang mga spinal discs, ang unan sa pagitan ng mga buto, natutuyo at naninigas ang mga kartilago, at humihina ang mga litid at kalamnan sa paligid ng gulugod. Ang talamak, chronic, na pamamaga sa loob ng katawan ay tahimik ding tumataas, kaya ang mga maliliit na pamamaga sa paligid ng gulugod ay mas mahirap nang gumaling kaysa dati. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang umiinom ng painkillers ngunit bahagya lamang ang ginhawa at pagkatapos ay babalik ulit ang sakit na tumatagal taon-taon. Ang kapansin-pansin ay sa isang pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas o natuklasan ng mga siyentipiko na may ilang aktibong sangkap mula sa mga halaman na may kakayahang mabisang magpababa ng pamamaga na hindi nagpapahuli sa mga karaniwang gamot sa pananakit. Kabilang dito ang 2 sangkap na napakapamilyar at madaling makita sa ating mga kusina, ang balat ng suha at luya. Ang balat ng suha ay mayaman sa limonene at flavonoids na tumutulong mabawasan ang pamamaga at nagpapaluwag sa mga naninigas na kalamnan. Ang luya naman ay nagtataglay ng gingerol at syogaol na may kakayahang pigilan ang pagkabuo ng mga sangkap na nagdudulot ng pamamaga habang pinapainit nito ang katawan at pinapabuti ang daloy ng dugo. Marami ang gumamit nito ng tama at malinaw na nabawasan ang kanilang pananakit ng likod, lumambot ang mga kalamnan sa gulugod at mas nakakatulog sila ng mahimbing pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ngunit ang mahalaga ay dapat itong gamitin sa tamang sukat, tamang oras, at tamang paraan ng kombinasyon upang masagad ang benepisyo nito. Ito rin ang dahilan kung bakit ko ginawa ang programang ito ngayon upang lubos ninyong maintindihan ang mekanismo at magamit ito kaagad. Mamaya ay ipapaliwanag ko kung bakit habang tayo ay tumatanda, mas madaling sumakit ang gulugod at kung bakit ang talamak na pamamaga ang nakatagong salarin kaya tumatagal ng maraming taon ang pananakit ng likod. Ipagpatuloy ninyo ang panonood dahil ito ang susi para maintindihan ang mga hakbang sa natural na paggamot gamit ang balat ng suha at luya. Bahagi 1. Bakit madalas mangyari ang pananakit ng likod at pagkasira ng gulugod sa mga nakatatanda? Mga kaibigan, upang maintindihan kung bakit epektibong nakakabawas ng sakit sa likod ang balat ng suha at luya, kailangan muna nating tingnan ang ugat ng problema. Iniisip ng marami na ang sakit sa likod ay simpleng dahil lang sa katandaan, sobrang paggawa o pagbabago ng panahon. Ngunit ipinapakita ng modernong medisina na sa likod ng pananakit na ito ay isang buong proseso ng pagkasira na tahimik na nagaganap sa loob ng maraming taon. Pagdating ng edad 60, nagsisimula ng bumagal ang paggawa ng katawan ng collagen. Ito ay isang mahalagang bahagi sa pagbuo ng mga kartilago at spinal discs. Ang mga disc na ito ay parang malalambot na unan sa pagitan ng 2 buto na tumutulong sa atin na yumuko, umikot at gumalaw ng madali. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawawalan ng tubig ang mga disc, natutuyo at numinipis. Kapag hindi na kasing unat ng dati ang unan na ito, mas nagkikiskisan ang 2 buto kaya nakakaramdam kayo ng paninigas at sakit ng likod at hirap gumalaw tuwing umaga. Hindi lang iyan, humihina rin ang mga kalamnan sa paligid ng gulugod dahil sa katandaan. Ang mga kalamnan at litid sa paligid ng gulugod ay parang mga lubid na nagpapanatiling matatag sa buong likod. Kapag humina ang mga lubid na ito, madaling manggawit ang likod, madaling tabingi, at nakakaranas ng mas malaking pressure sa tuwing nakatayo ng matagal o yumuyuko. Kaya naman marami,
Kahit nagbuhat lang ng magaan o umikot lang ng kaunti, ay agad na sumasakit ang likod. Isa pang mahalagang dahilan na madalas hindi napapansin ay ang talamak na pamamaga, chronic inflammation sa katawan. Ipinapakita ng mga internasyonal na pag-aaral na kapag tumatanda, madaling pumasok ang katawan sa isang estado ng banayad ngunit matagalang pamamaga. Ang talamak na pamamagang ito ang nagpapanigas sa mga kalamnan at litid sa paligid ng gulugod, nagpapabagal sa daloy ng dugo, at nagpapahirap sa mga nutrisyon na makapasok sa mga kartilago para alagaan ang mga ito. Kaya naman, paliit ng paliit ang lakas ng likod at patagal ng patagal ang sakit. Ang modernong pamumuhay sa Pilipinas ay nagpapalala rin sa sitwasyong ito, matagal na pag-upo, kakulangan sa ehersisyo, pagkain ng maraming kanin, at matataba, overweight, diabetes, o metabolic disorders. Ang lahat ng ito ay maaaring magpabilis sa pagkasira ng gulugod. Tinatawag ito ng maraming doktor sa Pilipinas na walang katapusang siklo ng pagtanda. Masakit kaya ayaw gumalaw. Kapag ayaw gumalaw, ay mas hihina ang kalamnan. Kapag humina ang kalamnan, ay mas lalong sasakit. Ang masaklap dito, ang karamihan sa mga karaniwang painkillers ay pansamantala lamang nag-aalis ng sakit at hindi ginagamot ang ugat ng pamamaga at pagkasira. Kaya madalas bumabalik ang sakit sa likod ng ilang beses kahit uminom na ng gamot. Dahil sa mga mekanismong ito, sinimulang hanapin ng mga siyentipiko ang mga natural na sangkap na may kakayahang magpababa ng pamamaga at tumulong sa paggaling ng gulugod. At nakakagulat, ang mga aktibong sangkap na ito ay matatagpuan sa isang napakapamilyar na sangkap, ang balat ng suha. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit napakalakas ng sangkap ng balat ng suha, kaya mataas ang pagkilala nito sa maraming pananaliksik upang natural na mapawi ang pamamaga at pananakit ng likod. Manatiling nakatutok dahil ito ay napakahalagang bahagi para mailapat ninyo ang tamang paraan. Bahagi 2. Ang mga aktibong sangkap sa balat ng suha at kung bakit ito mabuti sa gulugod. Mga kaibigan, kung ang marami ay kinakain lang ang laman ng suha at itinatapon ang balat, iba naman ang tingin dito ng mga siyentipiko. Sila ay lubos na interesado sa tila walang kwentang balat na ito. Dahil ang balat ng suha ay naglalaman ng malalakas na bioactive compounds na may kakayahang labanan ang pamamaga, bawasan ang sakit, at suportahan ang daloy ng dugo bagay na bagay sa mga taong may sakit sa likod o sirang gulugod. Ang unang sangkap na dapat banggitin ay ang limonene. Ito ang natural na essential oil na marami sa balat ng mga prutas na kauri ng citrus. Ayon sa pag-aaral ng National Institutes of Health ng Pilipinas, ang limonene ay may kakayahang pigilan ang mga inflammatory factors sa mga kalamnan at kartilago, kaya nababawasan ang kirot, lalo na sa bahagi ng likod, at ibabang bahagi nito, lower back, na palaging nakakaranas ng matinding pressure. Tumutulong din ang limonene na i-relax ang mga naninigas na kalamnan, kaya mas gagaan ang pakiramdam ng inyong likod matapos ang ilang araw ng tamang paggamit. Bukod sa limonene, ang balat ng suha ay nagtataglay din ng pectin. Ang pectin ay hindi lamang maganda sa panunaw, kundi may kakayahan ding magpababa ng kolesterol na siyang nagpapaganda sa sirkulasyon ng dugo patungo sa mga kalamnan. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen at nutrisyon ang nakukuha ng gulugod, na tumutulong sa mas mabilis na paggaling ng mga kartilago. Napakahalaga nito dahil sa mga nakatatanda. Ang kakulangan ng oxygen na nag-aalaga sa kalamnan ang isa sa mga dahilan kung bakit matagal at hirap mawala ang sakit sa likod. Ang sumunod na sangkap ay ang naringin. Isa itong matapang na flavonoid na matatagpuan sa balat ng suha, na lubos na kinikilala sa maraming pananaliksik dahil sa kakayahan nitong maging antioxidant at magprotekta ng mga cellular cells. Sa isang pag-aaral sa Philippine General Hospital, PGH, sa UP Manila, napatunayan na ang naringin ay kayang bawasan ang pinsala sa mga tissue at mapababa ang matagalang reaksyon ng pamamaga kapag nasisira ang gulugod. Ang mga selula ng kartilago at kalamnan ay madaling mapinsala dahil sa oxidative stress. Tumutulong ang naringin na pabagalin ang prosesong ito, kaya nababawasan ang pabalik-balik at matagal na sakit. Hindi lang iyan, ang mga pangkat ng flavonoid sa balat ng suha ay nagsisilbing tagapagpatibay ng mga ugat ng dugo. Pinapatibay nito ang dingding ng mga ugat at binabawasan ang pamumuo ng dugo sa ibabang bahagi ng likod kapag matagal nakatayo o nakaupo. Maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng bigat o init sa likod kapag matagal nakaupo. Nangyayari ito dahil hindi maayos ang daloy ng dugo.
May kakayahan ang mga flavonoids mula sa balat ng suha na ayusin ang sitwasyong ito kaya nagiging mas magaan at mas nakakagalaw ng maayos ang likod. Ang nakakatuwa pa, napag-alaman ng mga siyentipiko na ang mga aktibong sangkap sa balat ng suha ay hindi gumagana ng mag-isa, kundi nagsasama-sama para makabuo ng isang napakalakas na natural na grupo laban sa pamamaga. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong gumagamit ng pinakuloang tubig mula sa balat ng suha para inumin o ginagamit ito bilang steam o mainit na tapal ay malinaw na nakakaramdam ng kabawasan sa paninigas ng likod matapos ang ilang araw. Sa madaling salita, ang balat ng suha ay hindi lang basta basura kundi isang napakahalagang natural na gamot. Nakakabawas ito ng pamamaga, pinapabilis ang daloy ng dugo, pinapaluwag ang mga kalamnan sa paligid ng gulugod, at tumutulong sa pagbuo muli ng mga kartilago. Ngunit iyon ay kalahati pa lamang ng lihim. Para mas dumoble ang bisa nito, kailangang ihalo ang balat ng suha sa isang sangkap na may mainit na katangian upang tulungan ang mga kalamnan na mag-relax at pabilisin ang natural na daloy ng dugo. Ang sangkap na iyon ay walang iba kundi ang luya. Mamaya ay idedetalye ko ang mga aktibong sangkap ng luya at kung bakit ito ang perpektong katuwang upang mabawasan ang sakit sa likod, mapainit ang gulugod, at mapabuti ang inyong pang-araw-araw na pagkilos. Siguraduhing tapusin ang video dahil napakahalaga ng bahaging ito sa formula ng pagsasama ng dalawang sangkap. Bahagi 3. Paano umeepekto ang luya at ang mga sangkap nitong zingerone at syogaol sa gulugod? Mga kaibigan, kung ang balat ng suha ay tinitingnan bilang pampakalma sa namamagang bahagi ng gulugod, ang luya naman ang nagsisilbing tagagising para mas mapabuti ang daloy ng dugo, kaya mas mabilis at mas natural na nawawala ang sakit sa likod. Ang luya ay isa sa mga halamang gamot na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina, ngunit ang nakakatuwa ay kinikilala rin ng modernong siyensya ang epekto nito sa pamamagitan ng malilinaw na pag-aaral. Ang luya ay may dalawang pinakamahalagang aktibong sangkap, ang gingerol, zingeron, at syogaol. Ang zingeron ang nagbibigay ng kakaibang anghang ng luya at siya ring pangunahing dahilan kung bakit may malakas na laban ang luya sa pamamaga. Sa isang pag-aaral ng Universidad ng Santo Tomas, UST, napansin ng mga mananaliksik na ang mga taong may sakit sa kalamnan at kasukasuan na kumakain o umiinom ng luya araw-araw ay malinaw na nakaranas ng pagbaba ng antas ng sakit kumpara sa mga hindi gumagamit nito. Gumagana ang zingerone sa pamamagitan ng pagpigil sa proseso ng pagbuo ng mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga sa katawan, lalo na sa mga kalamnan sa paligid ng gulugod. Ang syogaol naman ang aktibong sangkap na lalong dumarami kapag ang luya ay pinatuyo o niluto ay may ibang paraan ng pag-alis ng sakit. Pinapaluwag ng syogaol ang mga naninigas na hibla ng kalamnan, lalo na ang mga muscle bands sa ibabang likod, lower back. Ito ang dahilan kung bakit kapag sumasakit ang likod ng maraming nakatatanda, ang pag-inom lang ng isang basong mainit na salabat o pagpapahid ng katas ng luya sa likod ay nakapagpapagaan na agad ng pakiramdam. Kapag na-relax ng maayos ang kalamnan, agad na nababawasan ang bigat o pressure sa gulugod. Hindi lang pampababa ng pamamaga at pampaluwag ng kalamnan, may malakas ding kakayahan ang luya na pabilisin ang daloy ng dugo. Kapag naiinitan ang katawan mula sa loob, bahagyang bumubuka ang mga ugat na tumutulong sa dugo na dumaloy ng mas maayos patungo sa gulugod. Dala ng sirkulasyong ito ang oxygen at nutrisyon para alagaan ang mga kartilago, kalamnan at spinal discs. Para sa mga nakatatanda, mahalagang aspeto ito dahil habang dumarami ang dugong umaabot sa gulugod, mas mataas ang kakayahan nitong gumaling. Ayon sa pagsusuri ng Food and Nutrition Research Institute, FNRE, ng DOST, ang mga taong regular na umiinom ng salabat o luya ay may mas mababang antas ng systemic inflammation, pangkalahatang pamamaga ng katawan kumpara sa hindi. Napakahalaga nito dahil ang talamak na pamamaga, chronic inflammation, ang salarin na nagpapabilis sa pagkasira ng gulugod at nagiging sanhi ng matagal na sakit. Bukod dito, tumutulong din ang luya na balansehin ang blood sugar, pababain ang kolesterol, at tulungan ang panunaw. Lahat ng ito ay didirektang tumutulong para mas maging malakas ang ating mga butot kasukasuan. Maraming nakatatanda ang may talamak na sakit sa likod ngunit hindi nila alam na ang mataas na kolesterol, marmaw, at hindi matatag na blood sugar ay nakakapagpabilis din sa pagkasira ng gulugod. Ang pinakamaganda sa lahat ay kapag ang luya ay inihalo ng tama sa balat ng suha, hindi lang sila nagtutulungan kundi dinodoble pa nila ang bisa ng isa't isa.
Pinapainit ng luya at tinutulak pataas ang daloy ng dugo, habang pinapalamig at binabawasan naman ng balat ng suha ang malalim na pamamaga sa kalamnan. Ang isa ay nagtutulak ng dugo at nutrisyon paloob, habang ang isa naman ay pinapakalma ang mga napinsalang tissue. Kapag pinagsama ng tama, mararamdaman ninyong mas gagaan ang inyong likod, hindi na gaanong naninigas sa umaga at mas nakakagalaw na ng maluwag pagkatapos ng maikling panahon. Sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo kung paano paghaluin ang balat ng suha at luya sa tatlong magkakaibang pamamaraan. Ang isa dito ay isang paraan para mabilis na mawala ang sakit ng likod pagkatapos lamang ng ilang araw. Kung susundin nyo ito ng tama, siguraduhing manood pa para malaman ang tamang proseso. Bahagi 4. Mga formula ng kombinasyon ng balat ng suha at luya batay sa tradisyonal at modernong medisina. Mga kaibigan, ngayong naintindihan na natin kung bakit nakakabawas ng pamamaga ang balat ng suha at kung paano naman nagbibigay ng init at nagpapabuti ng sirkulasyon ang luya, ngayon ay pupunta na tayo sa pinakamahalagang bahagi, kung paano paghaluin ang dalawang sangkap na ito para makuha ang pinakamataas na bisa. Ang gusto kong idiin agad sa simula pa lang ay hindi ibig sabihin na basta pinakuluan mo ang balat ng suha at luya ay magiging mabuti na agad ito. Ang bawat pamamaraan ay nakalaan sa magkakaibang layunin. At kung gagawin ng tama, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago sa inyong likod pagkatapos lamang ng napakaikling panahon. Umpisahan natin sa unang paraan, iyon ay ang pag-inom ng tubig mula sa pinakuluang balat ng suha at luya tuwing umaga. Ito ang paraang lubos na inirerekomenda ng maraming pananaliksik dahil epektibo ito mula sa loob na tumutulong na pababain ang pamamaga sa buong katawan. Napakadali lang gawin. Hugasan ng mabuti ang balat ng suha, hiwain ng maliliit, at pakuluan kasama ng ilang hiwa ng luya sa loob ng mga 15 minuto. Habang maligamgam pa ang tubig, uminom ng isang baso mga 20 minuto bago mag-almusal. Ayon sa mga nutrition scientists, ang oras na ito ang pagkakataon kung kailan pinakapuro ang pagsipsip ng katawan sa mga aktibong sangkap. Ang zingerone sa luya ang magpapainit sa inyong sikmura, samantalang ang limonene mula sa balat ng suha ay mas mabilis na makakapasok sa dugo na dadaloy patungo sa mga kalamnan at kartilago. Maraming gumamit nito ang nagpapatunay na pagkatapos ng halos isang linggo, naramdaman nilang mas malambot na ang kalamnan sa likod na wala ang pakiramdam na mabigat, ngalay o naninigas tuwing umaga. Ito ay senyales na nagiging maayos ang sirkulasyon ng dugo at ang pagbaba ng pamamaga. Ang pangalawang paraan ay ang pag-compress o pagtapal ng mainit na luya at balat ng suha. Ang paraang ito ay partikular na angkop para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng biglaang acute na sakit sa likod, sakit kapag yumuyuko, o sakit kapag matagal nakatayo. Ang panguahing prinsipyo ng hot compress ay ang tulungan na mag-relax ang kalamnan at maparami ang daloy ng dugo sa sumasakit na bahagi. Kapag sinangag roasted nyo ang hiniwang luya at balat ng suha, at saka binalot sa makapal na tuwalya o tela, ang lumalabas na essential oil na may halong init ay direktang tatalab sa inyong likod. Ang langis ng luya ay nakakabawas sa muscle spasms pulikat ng kalamnan at ang langis ng suha ay papayapain ang pamamaga sa bahaging iyon. Dahil dito, mabilis nahuhupa ang sakit kahit sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto ng pantay na pag-compress. Ang isang bagay na hindi alam ng marami ay ang amoy ng langis ng suha ay nakakapagpa-relax din sa utak. Kapag na-relax ang nerves, mababawasan ang pag-igting ng mga kalamnan sa paligid ng gulugod. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng ginhawa, magaan ang pakiramdam, at mas mahimbing na nakakatulog sa gabi pagkatapos mag-compress. Ang ikatlong paraan ay ang pagbabad ng paa sa tubig na may luya at balat ng suha bago matulog. Baka magtaka kayo, ano naman ang kinalaman ng sakit sa likod sa pagbabad ng paa? Ngunit ipinapakita ng tradisyonal at modernong medisina na ang talampakan ay naglalaman ng maraming mahahalagang acupressure points na direktang konektado sa gulugod. Kapag nagbabad ng paa sa maligamgam na tubig na may luya at balat ng suha, inaaktibo nito at pinalalawak ang mga ugat ng dugo, inaakyat ang init sa buong katawan, at pinapainit ang ibabang likod mula sa loob. Dahil dito, natural na nagre-relax ang mga kalamnan sa paligid ng gulugod. Ang mga nakatatanda na regular na gumagawa nito ay madalas na nakakaranas ng pagkawala ng sakit sa gabi at mas malalim na tulog. Ito ang mahalagang elemento na tumutulong sa gulugod na lubos na makabawi tuwing gabi.
Ang tatlong paraang ito ay nakabatay sa pangkalahatang prinsipyo ng natural na panggagamot. Bawasan ang pamamaga, painitin ang katawan, at pabilisin ang sirkulasyon. Bawat paraan ay may sariling kalakasan. At kapag pinagpalit-palit nyo ang paggamit ng mga ito sa loob ng isang linggo, makukuha ninyo ang kumpletong benepisyo na nagpapababa ng sakit mula sa loob hanggang sa labas. Gayunpaman, ang isang mahalagang bagay na magpapasya sa bisa nito ay ang oras at tamang sukat dosage na gagamitin na dapat angkop sa inyong edad at kalusugan. Mamaya, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-inom, ang sukat araw-araw, at kung anong mga kondisyon ang nangangailangan ng pagbabago upang hindi maapektuhan ang sikmura, blood pressure o inyong tulog. Patuloy na manood dahil tutulungan kayo ng bahaging ito na magamit ang paraang ito ng ligtas at epektibo. Bahagi 5, gabay sa tamang sukat at oras ng pag-inom para sa mga nakatatanda. Mga kaibigan, para talagang maging mabisa ang balat ng suha at luya, ang pag-inom nito sa tamang oras at tamang sukat ay kasing halaga ng mismong mga sangkap. Maraming tao ang nakukuha ang tamang formula ngunit mali ang oras ng paggamit kaya hindi malinaw ang epekto. Sa bahaging ito, ituturo ko kung paano ito iinumin upang masipsip ng katawan ng husto ang mga sangkap nang hindi nagdudulot ng hapdi sa sikmura at naaayon sa kalusugan ng mga edad 6 sa pataas. Ang pinakamagandang oras para uminom ng pinakuluang tubig ng balat ng suha at luya ay sa umaga, mga 15 hanggang 20 minuto bago mag-almusal. Ito ang oras na walang laman ang tiyan. Ang sistema ng panunaw ay maayos na gumagana at ang kakayahan nitong sumipsip ng mga aktibong sangkap, bioactive compounds, ay nasa pinakamataas na antas. Kapag pumasok sa katawan ang zingeron mula sa luya sa mga oras na ito, dahan-dahan nitong ginigising ang sistema ng panunaw, pinapainit ang tiyan, nilalabanan ang pag-utot, kabag, at inaaktibo ang sirkulasyon ng dugo. Samantala, mas maayos namang masisipsip ang limonene at naringin mula sa balat ng suha at epektibong papasok sa mga kalamnan. Ang tamang sukat para sa mga nakatatanda ay nasa 30 hanggang 40 gramo ng sariwang balat ng suha at 5 hanggang 10 hiniwang piraso ng luya. Pakuluan ninyo ito sa 600 hanggang 800 ml ng tubig sa loob ng 15 minuto. Palamigin ng kaunti at inumin ng dahan-dahan habang maligamgam. Huwag ninyong pakuluan ng sobrang tagal dahil ang matagal na pagkakalantad sa mataas na temperatura ay maaaring magpababa sa flavonoids ng balat ng suha. Sa kabilang banda, kung sandali lang ang pagpapakulo, hindi lubos na lalabas ang mga aktibong sangkap. Isang tanong na madalas itanong ng mga nakatatanda ay kung pwede ba itong inumin sa gabi. Sa totoo lang, ang mga nakatatanda na umiinom ng tubig ng luya at balat ng suha ng sobrang gabi ay maaaring hiraping makatulog dahil pinapainit ng luya ang katawan at bahagyang ginigising ang sistema ng nervous system. Kaya, kung gusto ninyong uminom pa, dapat gawin ito sa hapon, hindi bababa sa 3 oras bago matulog para may oras ang katawan na bumalik sa normal. May 2 grupo ng mga tao na kailangang i-adjust ang dami ng iinumin. Ang unang grupo ay ang mga nakatatanda na may sakit sa sikmura ulcer, hyperacidity o acid reflux GERD. Para sa grupong ito, dapat ninyong bawasan ang luya sa 3 hanggang 4 na hiwa bawat inuman at uminom nito 10 minuto pagkatapos mag-almusal upang hindi makairita sa sikmura. Ang pangalawang grupo ay ang mga may low blood pressure o ang mga madaling ginawin. Pwede kayong magdagdag ng 1 hanggang 2 hiwa pa ng luya upang mas mapainit ang katawan, mabawasan ang pangingimay ng kamay at paa, at mas mapabuti ang pananakit ng likod. Bukod pa rito, may isang pangkaraniwang pagkakamali, ang paggawa ng sobrang tapang na timpla o ang pag-inom ng sobra-sobra sa isang araw. Akala ng marami, habang mas madami ang iniinom, mas mabilis mawawala ang sakit ngunit hindi ito totoo. Ang katawan ay may limitasyon lang sa kung gaano karaming bioactive compounds ang kayang sipsipin sa isang araw. Kung sosobra ang inom, hindi dadagdag ang epekto, kundi baka maging sanhi pa ito ng pananakit ng tiyan o insomnia hirap matulog. Ang pinakamainam ay uminom lang ng 1 hanggang 2 baso kada araw, depende sa kung ano ang angkop sa katawan ninyo. Isang mahalagang punto pa ay ang pagtitiyaga, consistency. Ang balat ng suha at luya ay hindi instant painkiller. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng natural na pagbaba ng pamamaga, pagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo, at pagpapakain sa mga kartilago. Kinakailangan nito ng panahon para makapag-adjust ang katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pinakamalinaw na resulta
ay madalas nakikita matapos ang 2 hanggang 3 linggong regular na paggamit. Ang mga nagpapatuloy nito ng 4 hanggang 6 na linggo ay karaniwang nakakaramdam ng malaking pagbabago, lalo na sa umaga na kung saan hindi na naninigas o sumasakit ang likod kapag yumuyuko. Gayunpaman, kahit uminom kayo ng tama at sapat, dodoble ang bisa nito kung sasabayan nyo ng tamang dieta o pagkain. Ang tamang menu ay hindi lang nagpapababa ng pamamaga sa katawan, kundi pinapalakas din nito ang mga butot kasukasuan mula sa loob. Kaya naman mamaya, magbibigay ako ng halimbawa ng 7 araw na menu na makakatulong na pababain ang pamamaga, suportahan ang gulugod, at pagandahin ang pangkalahatang kalusugan. Manood kayo dahil ito ay napakahalagang bahagi para ma-maximize nyo ang bisa ng 2 natural na sangkap na ito. Bahagi 6 sa halimbawang menu diet para palakasin ang buto at natural na bawasan ang pamamaga. Mga kaibigan, kahit marami pang benepisyo ang balat ng suha at luya sa gulugod, upang tuluyang mabawasan ang sakit at maibalik ang pangkalahatang kalusugan, ang dieta ay nananatiling susi. Ayon sa isang pag-aaral ng Kolehiyo ng Pampublikong Kalusugan sa Pilipinas College of Public Health, ang dieta na mayaman sa mga anti-inflammatory na pagkain ay kayang magpababa ng hanggang 30% sa panganib ng sakit sa butot kalamnan at malaking naitutulong para mapabuti ang pagkilos sa mga taong higit sa 60 anyos. Ipinapakita nito na ang ating araw-araw na menu ay hindi lang tungkol sa pagpapakabusog kundi isang pangunahing aspeto na nagdedesisyon kung tayo ay mabubuhay ng malusog at mahaba ang buhay. Para suportahan ang butot kasukasuan, dapat ninyong unahin ang mga pagkaing nagpapababa ng pamamaga, nagpapasiksik ng buto bone density, nagdadagdag ng natural na collagen, at nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Dagdag pa rito, ang mga nakatatanda ay kailangang kumain ng magagaan, madaling tunawin, kakaunti ang mantika, at hatiin ito sa maliliit na kain, small meals, upang hindi mahirapan ang panunaw. Narito ang isang halimbawa ng 7 araw na menu na maaaring sundin ng mga nakatatanda. Nakabatay ito sa ligtas at malusog na nutrisyon na napatunayan na ng mga internasyonal na pag-aaral. Araw 1. Umaga, oatmeal. Yena, na niluto sa gatas na walang asukal at nilagyan ng ilang butil ng walnut. Ang oatmeal ay mayaman sa beta-glucan na nakakabawas ng talamak na pamamaga. Ang walnut ay may omega-3 na nag-aalaga sa kartilago. Tanghali, pritong bangus na isinabay sa nilagang broccoli. Ang bangus ay may omega-3 anti-inflammatory at ang broccoli ay may vitamin C para sa matibay na connective tissue. Gabi, arroz caldo na may kalabasa at himay na manok. Ang kalabasa ay may beta-carotene para sa kartilago at ang manok ay madaling tunawin sa tiyan. Araw 2. Umaga, hinog na saging at isang basong mainit na tubig na may balat ng suha at luya. Ang saging ay mayaman sa potassium para iwas pulikat sa likod. Tanghali, tokwat kamatis, tofu in tomato sauce, at kaning brown rice. Ang kamatis ay may lycopene laban sa pamamaga ng joints. Gabi, sopas na gulay na may carrots, patatas at pechay. Araw 3. Umaga. Whole wheat bread. Tinapay na gawa sa buong trigo at nilagang itlog. Tumutulong ito pababain ang blood sugar at pamamaga. Tanghali. Nilagang baboy len meat o walang taba at kangkong. Gabi. Isdang pinangat sa luyang dilaw. Turmer. Ang luyang dilaw ay may curcumin na isang matapang na anti-inflammatory. Araw 4. Umaga. Yogurt na walang asukal kasama ang hiniwang pipino. Tanghali. Pinasingaw na manok, steamed chicken, na may luya at sibuyas. Gabi, sotanghon soup na may gulay at kabute. Nakakapagpataas ng resistensya at nagpapababa ng pamamaga ang kabute. Araw 5. Umaga, nilagang kamote at mainit na tubig na may suha at luya. Ang kamote ay maganda sa panunaw at pampaiwas sa constipation. Tanghali, sinigang na bangus o dalag hindi masyadong maasim at maalat. Gabi, ginisang repolyo na may bawang. Ang bawang ay anti-inflammatory at maganda sa daloy ng dugo. Araw 6. Umaga. Chicken mami o sotanghon na kaunti lang ang alat at mantika. Tanghali. Nilagang baka na may patatas at carrots. Gabi. Malabnaw na ginisang munggo para sa masarap na tulog at para palamigin ang katawan. Araw 7. Umaga. Taho o gatas ng soya, walang arnibal, at puto o rice cakes. Tanghali. Pinasingaw. Steamed. Na cream dory. Pangasius na may tanglad at luya. Gabi, lugaw na may isda. Sa loob ng 7 araw,
Dapat kayong uminom ng sapat na tubig at limitahan ang mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga, gaya ng napakaraming red meat, karne ng baka, baboy, mga pinirito, soft drinks, matatamis, at fast food. Pinapabilis ng mga ito ang pagkasira at nagpapalala ng pamamaga sa paligid ng inyong gulugod. Bukod pa rito, upang makabawi ang mga disk at kartilago, dapat kayong magdagdag ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D at calcium tulad ng itlog, yogurt, maliliit na isda na nakakain patitinik tulad ng dilis, at keso. Pinapatibay nito ang buto, binabawasan ang pressure sa gulugod, at epektibong inaalis ang pananakit ng likod. Bagaman napakahalaga ng tamang dieta, kung puro pagkain lang at walang sapat na ehersisyo, madali pa ring manigas at sumakit ang gulugod. Kaya naman ngayon, ituturo ko sa inyo ang 3 simpleng ehersisyo, ngunit napakabisa upang mabawasan ang sakit ng likod, gawing mas malambot ang gulugod, at pagandahin ang inyong tulog ng natural. Manood kayo, dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng matibay na likod. Bahagi 7. Ang 3 pinakamagandang ehersisyo para sa mga nakatatandang may pananakit at pagkasira ng likod. Mga kaibigan, kahit uminom kayo ng tama ng tubig na may suha at luya at sumusunod sa maayos na diet, kailangan pa rin ng araw-araw na paggalaw ng gulugod para mapakain ang mga kartilago, mapalambot ang kalamnan, at mas mapadali ang pagkilos ng bawat buto sa likod. Pinapatunayan ng mga physical therapists na sa pagpapanatili lang ng 3 simpleng ehersisyong ito araw-araw, ang antas ng sakit sa likod ng mga edad 60 pataas ay maaaring bumaba ng husto. Ang mga ehersisyong ito ay hindi na kailangan ng equipment, hindi nangangailangan ng labis na lakas, at lalong-lalo ng ligtas sa mga nakatatanda. Ehersisyo 1. Pag-uunat ng gulugod at ibabang. Bahagi ng likod, knee to chest stretch. Ito ang pinakapundasyon sa lahat ng sakit sa likod. Humiga kayo ng patihaya sa kama o sapin, ibaluktot ng bahagya ang 2 tuhod. Pagkatapos, gamitin ang 2 kamay para yakapin ang inyong mga tuhod at hilahin palapit sa dibdib. Hawakan ang posisyong ito ng 10 hanggang 15 segundo, huminga ng maayos, at dahan-dahang bitawan. Gawin ito ng 5 hanggang 7 beses. Iniuunat ng ehersisyong ito ang buong lower back. Pinapakawalan ang pressure na nakadiin sa mga spinal discs at pinapakalma ang mga naninigas na kalamnan. Ayon sa mga eksperto sa gulugod, ang paghila sa tuhod na ito ay nagpapalawak ng espasyo sa pagitan ng mga buto kaya nababawasan ang pagkakakiskisan at bumababa ang pananakit. Ehersisyo 2. Pag-uunat ng katawan pataas at malalim na paghinga. Ito ay para madagdagan ang oxygen sa kalamnan at maging matatag ang sistema ng nerbiyos. Tumayo ng tuwid o umupo sa upuan. Itaas ang 2 kamay lagpas sa ulo, magkahawakan ng mga daliri, interlace, at iunat ang buong katawan na parang aabuti ng kisame. Hawakan ang posisyon ng 3 segundo bago mag-relax. Pag nag-unat pataas, huminga ng malalim sa ilong. Kapag bumababa, dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig. Gawin ito ng 8 hanggang 10 beses. Kapag may sapat na oxygen ang katawan, mas mabilis nakakabawi ang mga kalamnan at kartilago at nawawala ang pakiramdam ng bigat sa likod dahil sa kakulangan ng dugo. Ehersisyo 3. Magaang pag-ikot ng balakang spinal twist. Tumutulong ito para dumami ang likido sa kasukasuan, joint fluid, mapadulas ang mga buto sa gulugod, at mapalambot ang mga kalamnan sa gilid ng likod. Humiga ng patihaya, ibaluktot ang 2 tuhod. Pagkatapos, ibaling o ikiling ang 2 binti pakaliwa, hawakan ng 3 segundo, at ikiling naman pakanan. Gawin ito ng 5 hanggang 8 beses bawat gilid. Ang banayad na pag-ikot ay nakakatanggal ng naipong gas, hangin, kitre, nakakapabawas ng paninigas, at mas nagiging madaling igalaw ang likod. Maraming nakatatanda na gumagawa nito gabi-gabi ang nagsasabing hindi na naninigas ang kanilang likod kinabukasan at mas magaan na ang kanilang paglalakad. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa larangan ng physical therapy na ang paglalaan lamang ng 10 hanggang 12 minuto sa paggawa nitong 3 ehersisyo, bawat araw ay maaaring magpababa ng talamak na pananakit ng likod ng 20 hanggang 30% pagkatapos ng 4 na linggo. Ang pinakamahalaga ay gumalaw ng mabagal, magaan, at patuloy huwag puwersahin ang sarili, huwag biglain ang kasukasuan kapag sobrang sakit ng likod. Ang mabagal, pero sigurado, ay mas makakatulong para gumaling ang gulugod. Ang nakakatuwa pa, kapag isinabay ang 3 ehersisyong ito sa inuming balat ng suhat luya tuwing umaga at sa isang anti-inflammatory na diet,
natural na babalik sa balanse ang inyong katawan. Mababawasan ang pamamaga, mas mapapakain ng mabuti ang kalamnan, at mas lalalim ang tulog nyo. Gayunpaman, para magtagal ang bisa nito, kailangan ninyong gumawa ng malusog at matatag na pamumuhay para palakasin ang katawan mula sa ugat. Ngayon ay ibabahagi ko ang mga simpleng pero napakahalagang gawi. Habits para humaba ang buhay, bumaba ang pamamaga, at manatiling malusog ang gulugod ng mga nakatatanda araw-araw. Manood kayo dahil ito ang pundasyon para laging matatag ang inyong likod sa paglipas ng panahon. Bahagi 8. Mga paraan para mapanatili ang malusog na pamumuhay at mapahaba ang buhay ng mga nakatatanda. Mga kaibigan, kahit uminom pa kayo ng tama ng suhat luya, kumain ng malusog, at mag-ehersisyo araw-araw, magiging matibay lamang ang kalusugan ng gulugod kung kayo ay may maayos na lifestyle sa pangmatagalan. Sumasang-ayon ang mga medikal na pag-aaral na ang haba ng buhay at kalidad ng gulugod ay direktang magkakaugnay. Kung sino man ang nagpapanatili ng malusog na pamumuhay, siya ang magkakaroon ng mas matibay na spinal discs, mas malakas na kalamnan sa likod, at mas mababang panganib ng pananakit. Ang unang pinakamahalagang gawi ay ang matulog ng sapat, ang pagtulog ang oras kung saan pinakamabilis na nagkumpuni ang katawan. Buong araw na sinasalo ng mga disk ang bigat natin, ngunit kapag humiga tayo sa gabi, nawawala ang pressure at nagkakaroon ng pagkakataon ang disk na humigop muli ng tubig. Tumutulong ito sa kanila na makabawi at mapanatili ang pagkaunat, elasticity. Ang mga nakatatanda na natutulog ng wala pang 6 na oras tuwing gabi ay may mas mataas na panganib ng pagkasira ng gulugod kumpara sa mga natutulog ng 7 hanggang 8 oras. Kaya, ugaliing matulog sa tamang oras, bawasan ang paggamit ng cellphone bago matulog, at panatilihing maaliwalas at tahimik ang kwarto. Pangalawang gawi ay ang pag-inom ng sapat na tubig. Ang mga kartilago at discs ay binubuo ng halos tubig. Kung kulang sa tubig ang katawan, madaling ma-deform, matuyo, at mahirap makabawi ang mga ito. Ang mga nakatatanda ay dapat uminom ng maliliit na lagok sips ng tubig buong araw, imbes na inumin ng maramihan ng isang bagsakan. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at sa pag-relax ng kalamnan. Pangatlong gawi ay ang pagkontrol ng timbang. Ang labis na katabaan, overweight, ay pinupuwersa ang gulugod, lalo na sa lower back, na magbuhat ng mas mabigat na dalahin kaysa sa natural nitong kakayahan. Kapag nabawasan lang ng 3 hanggang 5% ang inyong timbang, liliit ng husto ang pressure sa gulugod at bababa rin ang pananakit nito. Kaya mahalaga ang anti-inflammatory na diet at banayad na ehersisyo. Ika-4 na gawi ay ang iwasang nakaupo lang sa iisang pwesto ng matagal. Maraming lolo at lola ang sanay na manood ng TV o magbasa ng dyaryo ng maraming oras na hindi man lang nagpapalit ng posisyon. Dahil dito, nahihirapang dumaloy ang dugo sa likod at naninigas ang mga kalamnan. Dapat kayong tumayo at maglakad ng bahagya tuwing 30 minuto, umikot-ikot o mag-unat-unat para mabawasan ang pressure sa inyong likod. Ika-5 gawi ay ang iwasan ng labis na stress. Ang matagal na stress ay pinapaaktibo ang pamamaga sa buong katawan, kaya ang mga mahihinang bahagi tulad ng likod at leeg ay mas madaling sumakit. Ang mga simpleng aktibidad tulad ng pakikinig sa nakaka-relax na musika, pagme-meditate ng ilang minuto, o paglalakad sa umaga habang nagpapabilad sa araw ay nakakatulong sa nerves na mag-relax at magpababa ng pag-igting ng kalamnan sa likod. Bukod pa rito, dapat ugaliin ang pagbibilad sa araw sa umaga mula 10 hanggang 15 minuto araw-araw. Ang banayad na sikat ng araw ay tumutulong sa katawan na gumawa ng vitamin D na mahalaga para masipsip ang calcium ng maayos. Kapag matibay ang buto, magiging matatag ang gulugod at maiiwasan ang sakit sa likod. Kapag ang mga gawaing ito ay isinama sa balat ng suha at luya, mapapanatili ninyo ng matagal ang bisa nitong pampababa ng pamamaga at pagpapanumbalik sa lakas ng gulugod. Maraming nakatatanda ang nakapansin na gumaan ang kanilang pakiramdam, nabawasan ang sakit sa likod sa umaga, at naging maayos ang pagtulog matapos ang ilang linggong paggawa nito. Mamaya ay ibubuod ko ang lahat ng mga mahalagang prinsipyo upang matulungan kayong mabawasan ang sakit sa likod at mapanatili ang kalusugan ng inyong gulugod. Manood kayo dahil ito ang tutulong sa inyong matandaan ang pinakaimportanteng puntos para madaling maisagawa araw-araw. Buod at pagbabalik tanaw sa mga gintong prinsipyo para sa ligtas na pagpawi ng sakit sa likod. Mga kaibigan,
Narito na tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa pag-unawa sa mga dahilan ng sakit sa likod, ang mekanismo ng pagkasira ng gulugod at ang mga napakahalagang aktibong sangkap na makukuha sa balat ng suha at luya. Tinalakay rin natin ang mga epektibong formula ng paggamit nito, ang mga pagkaing mabuti sa kasukasuan, ang mga ligtas at simpleng ehersisyo, at ang malusog na pamumuhay para maging malakas ang katawan mula sa ugat. Kapag pinagsama-sama nyo ang lahat ng ito, mapoprotektahan ninyo ng buo ang inyong gulugod, mas magiging malambot, matibay, at mas kakaunti na ang inyong mararamdamang sakit araw-araw. May 4 na gintong prinsipyong dapat ninyong tandaan. Unang prinsipyo, bawasan ang pamamaga mula sa loob. Ang balat ng suha ay may limonene at flavonoids na nagpapakalma sa namamagang lugar, habang ang luya na may zingerone at syogaol ay nagbibigay init, nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo, at natural na nag-aalis ng sakit. Pangalawang prinsipyo, magdala ng dugo at oxygen patungo sa gulugod sa pamamagitan ng magaan na ehersisyo araw-araw. Ang pag-uunat, stretching, pag-ikot ng kasukasuan, at paghihinga ng malalim ang mga susi para lumambot muli ang mga kalamnan. Pangatlong prinsipyo, kumain ng tama. Iwasan ang mga pagkaing nagpapalala ng pamamaga at unahin ang mga pagkaing mayaman sa bitamina, omega-3, at antioxidants. Pang-4 na prinsipyo, panatilihin ang matatag na lifestyle. Matulog ng sapat, uminom ng tamang dami ng tubig, iwasan ang labis na stress, at panatilihin ang malusog na timbang. Kapag regular ninyong ginawa ang 4 na prinsipyong ito, natural na gagaling ang inyong katawan. Marami na ang nagpatunay na matapos ang ilang linggo, gumaan ang kanilang likod, hindi na naninigas sa umaga, at lalo pang naging mahimbing ang kanilang pagtulog. Ang pinakaimportante rito ay ang pagiging matiyaga at ang inyong tiwala sa kakayahan ng inyong katawan na gamutin ang sarili. Mga kaibigan at nakatatanda, maraming salamat po sa inyong oras sa panonood ng video natin ngayon. Kung naging kapaki-pakinabang ang kaalamang ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento para malaman ko kung ano pa ang gusto ninyong pag-usapan natin. Palagi kaming natutuwang samahan kayo sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusog na pamumuhay araw-araw. Pwede rin kayong mag-subscribe, pindutin ang subscribe sa aming channel upang hindi ninyo mapalampas ang aming mga bagong video tungkol sa nutrisyon, mga natural na halamang gamot, mga lihim para alagaan ang inyong kalusugan sa inyong pagtanda, at mga ligtas na gabay laban sa mga talamak na sakit, chronic diseases. Bawat subscribe, komento, at pagbabahagi share ninyo ay nagbibigay sa akin ng malaking inspirasyon para patuloy na magdala ng mga dekalidad at madaling gawing mga tips. Nawa ay palagi kayong matibay, masaya, malusog, at mapanatiling matatag ang inyong gulugod sa kabila ng paglipas ng panahon. Maraming salamat po at hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na video.